vlog, nag-apply ako ng work as a crew. I can say naman na talagang nag-earn ako doon. Nasa 50,000 ata yung na-earn ko doon. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Ayan, so as you can see by the title, isi-share ko lang guys sa inyo yung naging journey ko na sa pagko-content creator. And yung mga na-experience ko lang, yung mga bagong learnings nung pumasok na ako sa pagiging affiliate, yung nagsushoot na ako for the brand. So, konti pa lang naman yung experience ko and sana makatulong ako sa mga nagbabalak na mag-start. Marami pa rin kasi akong nakikilala na gusto din nilang itry yung pag-vlog, yung pag-affiliate, pagko-content creator. Eh, hindi nila alam kung paano magsisimula. To start, nag-start akong mag-vlog way back 2019. So, bakit ko ba naisipan mag-video nun? So, 1 year kasi ako nag-stop nun. Dapat going to grade 12 na ako nun, pero nag-stop ako. So, naisipan ko ano yung pwede kong gawin para hindi ako mabored, ganyan. So, una, before ako mag-vlog, nag-apply ako ng work as a crew. So, hindi ko alam if na-share ko na yun sa vlog ko. Ayun, nag-apply ako sa crew, pero hindi rin ako ganun tumagal. Nag-stay na kami muna sa Makati nun. So, nung nasa Makati ako nun, sa bahay ng lola ko, sa bahay ng nanay ko, So, wala akong maisip na anong pwede kong gawin. So, naisipan ko na mag-video nga. So, nung gamit ko pa lang nun is yung lumang phone ko before. Tapos, sobrang low quality talaga ng video niya. So, pero nung time na yun, wala akong paki doon kung low quality siya. Ganun. So, video lang ako. Ang una kong in-upload na video noon is nagtaytay haul ako. Nagtaytay kasi kami noon, yung mga tiyanggi-tiyanggi. And then, nandun kami sa bahay ng tita ko. Shoot ko siya, tapos nag-try on kami ng damit. Kasama ko yung mga pinsan ko. Ayan, shout out kay Jewel, kay Sheila, and kay Thea. Sobrang, pa sila, maliliit pa, and bata pa talaga ako noon. Parang 19 pa lang ako noon. Sunod yon, nag-challenge ako kasama sa Jewel ng mga marshmallow, yung mga ganun challenge, yung mga whisper challenge, yung mga uso way back 2019 na madali lang gawin. Tapos, nag-start na rin dun yung pandemic. Lalo akong nagkaroon ng time para mag-shoot, mag-edit ng video ko. So dun na din nag-start yung pumasok ako sa pagiging affiliate sa Shopee. Ayun, sumali ako as Shopee Ambassador and sobrang laking help nun sa akin kasi yung na-earn ko dun na money is nakabili ako ng bago kong phone which is yun yung Poco X3. X3 or basta Poco yun nalimutan ko or yung pinaka-specific na unit. So, dahil dun sa pag-affiliate ko, nakabili ako ng sarili kong phone. So, yun yung first ever na invest ko sa sarili ko using my own money dun sa pag-affiliate na yun. So, malaki din yung na-earn ko doon. Parang mga nasa 50,000 ata yung na-earn ko doon. Tapos parang every time na may pa-challenge sila, raffle, may mga times na nanalo ako. So, nung nanalo ako noon, ata worth 5,000 or 10, parang ganun, bumili ako ng vacuum, bumili ako ng anything na magagamit ko dito sa house na masushoot ko din. So, ganun yung ginawa ko noon and super happy ako noon kasi na-enjoy ko din talaga yung ginagawa ko. Tapos, after noon, medyo nawala yung Shopee, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-vlog ko or pag-video ko. More on sit-down video ako noon. So, hanggang sana na-monetize din tayo sa YouTube. Pero hindi pa rin naman ganun ka-consistent yung payout ko dito sa YouTube. As of now, parang isang beses pa lang ako nakakasahod dito. So, hindi ko pa masabi na talagang nag-earn ako sa YouTube. Pero, mailan-ilan, nakaka-earn ako. Pero, hindi pa siya yung talagang tipong kasing laki ng na-earn ko sa ibang ginagawa ko as content creator. Dito kasi sa YouTube talaga, kailangan mo talaga consistent, malawak yung pag-iisip mo. And lalo na, nagkaroon ng TikTok na application. So, mas madami ng audience sa TikTok kaysa sa YouTube. Pero at least, hindi ko pa rin siya gini-give up kasi ito talaga yung unang platform na sinimulan ko. Di ba bumili na nga ako ng bagong phone? Dahil dun sa bagong phone na yan, nagkaroon ako ng madaming followers
sa TikTok. So, ang ginawa ko kasi nun guys, so nung nagkaroon na ng TikTok, pandemic days din yon, parang video-video lang muna ako nun. Wala pang affiliate nun sa TikTok. Yung affiliate ko sa Shopee, dinadala ko sa TikTok. So, naka-Shopee link lang ako nun. Tapos, hindi ko akalain na nag-shoot ako ng unboxing nung phone ko na yon. Umabot siya ng, ano na ba ngayon? Parang nasa 3M na ata siya na views. So, doon nag-start yung pagdami ng followers ko sa TikTok. Yun naman kasi yung kinagandahan naman ng TikTok platform. Kasi mabilis kang makakapag-earn ng followers and ng likes, views, ganyan. So, mabilis kong na-reach yung requirement para maging TikTok affiliate ka. Pero kasabayan ng TikTok affiliate, yung nare-reach na rin tayo ng brand. So, yun kasi yun guys, every time na meron kayong item, i-review nyo lang siya, i-video nyo lang kasi darating din yung time na makikita rin kayo ng brand. And until now, wino-workout ko pa rin naman yun kasi may times na ano akong mag-video, ganun. Pero kung nagustuhan mo naman kasi talaga yung product, i-share mo lang din naman sa audience mo. And ganun lang siya kasimple. At hindi mo alam kung saan mapupunta yung video mo and possible siyang mapunta mismo sa brand. Wino-workout ko ulit yung Shopee affiliate ko. Meron pa rin naman akong ganon and kahit pa paano nakakapag-earn pa rin ako pero hindi ako consistent nakakapag-upload ng video. When it comes naman sa TikTok affiliate, since meron na tayong tinatawag na yellow basket, mas madali tayong makapag-affiliate ng product. Anything na may affiliate, itry nyo yun guys. Siguro itry nyo yun dun sa brand na ginagamit nyo na talaga. Yun as in, gustong-gusto nyo yung brand na yun. Dun kayo mag-start kasi yun yung meron na kayo. Mag-shoot ng video and i-share kung bakit gusto nyo yung product. Ganun lang naman siya kadali. So ganun yung naging journey ko. Super tagal. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. So magsa 7 years na tayo sa January 2026. So ang tagal ng progress natin. Pero ang importante, meron tayong nagagawa everyday. Kumaga meron changes. And tinutuloy pa rin natin yung nasimulan natin. Kasi parang ang ginagawa ko kasi sa pag-vlog guys, nagiging documentary namin siya sa family. Kasi yung nanay ko kasi, parang mahilig siyang balikan yung, ano ba nangyari? Saan ba tayo nung Pasko? Ano nangyari nung Mother's Day? Saan tayo nung buwan na to? So, through my vlogs, nababalikan niya. So, isa yun sa reason din kung bakit gusto ko din talaga siyang i-document or i-vlog. Lalo na kapag nagta-travel kami. For example, yung sa Hong Kong namin. Kasi first international travel namin siya as a family. So, memorable yun sa amin. So, every time na gusto namin siya balikan, anytime, pwede namin siyang balikan. So, yung about sa brand, nag-start ako doon, siguro mga 2020, nag-start na akong makapag-reach sa mga brands. I can say naman na talagang nag-earn ako doon. Noong una, medyo mababa siya kasi syempre yung engagement ko, hindi rin naman ganun kataas talaga. And until now, medyo tumataas naman yung rate ko per video. So, aaralin mo din talaga. Ikaw lang din nakakaalam kung magkano yung i-rate mo sa sarili mo. Kasi noong una, medyo struggle ko din talaga yan. Kasi parang minsan inisip mo, para naman masyado tong mahal para sa creativity. Wala namang ganun. Pero, ayun, darating din yung time na ma-justify mo yung ginagawa mong content. And kung gusto nyo pala guys, magkaroon tayo ng part 2 nito, kung medyo meron pa kayong questions. So, tas gagawa tayo ng isa pang video, answering naman ng question related sa pagiging content creator. Ito na lang, i-share ko, ang pinaka gusto kong goal for next year as content creator, yung maka-attend ako ng mga events. And more collaboration sa kapwa content creator. Yun yung gusto ko. Magkaroon ako ng friend or community. Ganon. Kasi nga hindi pa tayo masyado nakaka-attend ng event and medyo shy type kasi tayo pag nasa event. Kaya minsan kailangan meron akong kasama. And syempre maging consistent na girl kasi wala na tayong ibang i-reason out kung bakit hindi tayo makakapag-shoot ng video and bakit hindi tayo makakapag-edit ng video. Ayun nga, kasi madami pa akong share sa inyo kasi nga magi-start din tayo ng sariling business. O, diba? Hindi ko alam kung ilang beses ko na nabanggit sa video yon. Mag-open din kasi tayo ng sariling business. Kaya madaming pa akong i-share sa inyo. Ayun lang guys. Kung
kung sakaling gusto niyo na mag-start pero wala pa kayong magandang quality ng camera or microphone, nag-start din ako dyan. Nag-start ako sa phone lang, phone vlog. Hindi pa maganda yung quality nun. Minsan nag-vlog pa ako using iPad. Imagine nyo, laki ng screen ko. So, dumaan din ako sa part na yun. Wala akong mic, ang ingay ng background, rinig yung electric fan, TV, lahat-lahat na. And until now, wala akong maayos na background. Wala akong pwesto dito. And kung saan pa lang ako napwesto, dun lang ako. Kaya kung meron na kayo dyang phone, simulan nyo nang mag-vlog. Okay lang yan. So, kung meron kayong question, leave nyo na sa comment section para at least, kung madami yan, try natin gumawa ng separate video answering your concern. Wow, concern answering your question regarding dito sa topic na to. So, ayun lang. Don't forget to like and subscribe my channel. Please lang, isubscribe nyo na. Huwag nyo nakalimutan isubscribe. Huwag lang kayo manood ng manood. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na nag-upload ako ng video. Usually naman, every Friday, 5 p.m. ako nag-upload. So, ayun lang. See you again on my next video. Bye! Bye ka na din. You mess with me, boy. You are the cause of all my stress.